Tinuturing na ng ilang mambabatas na banta sa pambansang seguridad ang mga naiulat na cyber attacks, hacking incidents at deepfakes sa bansa. Dahil dyan, nagkasan na rin sila ng pagdinig para matukoy kung paano tuloy ang mawawakasan nito. Si Mela Lesmora sa detalye. Determinado ang mga kongresista sa pagtupad ng kanilang hangarin na mawakasan na ang mga cyber attack, hacking incidents at pagkalat ng samut-saring fake news sa bansa. Kaya naman, sinimulan na ng House Committee on Information and Communications Technology kasama ang Committee on Public Information ang kanilang pagtalakay sa issue. Kamakailan lang, pawang mga government website at records ang nabibiktima ng mga cyber attack. Kaya naman ang mga mambabatas ikinaalarma na ito. Sa isang press conference, tiniyak ni House ICT Committee Vice Chair Chino Almario na tututukan nila ang pagpapalakas sa cybersecurity laws sa bansa. On one hand, we are trying to bolster our cybersecurity here in our very own country. But at the same time, we also have to be cognizant, we have to be aware that cybercrime is everywhere. Ang iba pang kongresista, inalmahan din ang kumalat kamakailan na deepfake audio ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ukol sa umano'y kanyang kautusan sa militar kahit hindi naman totoo. Ang mga ganitong bagay, maituturing na raw na banta sa ating pambansang seguridad, kaya't kailangan na ng agarang aksyon. I would like to call on the National Security Council and all members of our government to take this very seriously, because this is actually sabotage on our president's foreign policy. That's what this is. And well, if there's a need to amend our laws and declare this type of behavior as a form of terrorism, well, then we will refer to our leader here in Congress, our leader, Speaker Martin Romualdez. Para sa Kamara, magkakaugnay ang issue ng deepfake at fake news, kaya't panawagan nila sa publiko maging alerto at mapanuri. Hinimok din ng mga kongresista ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na palakasin pa ang mekanismo hinggil sa paghatid ng tama at maasahang impormasyon. Lalong-lalo na malapit na rin ang elections. Alam natin, maraming lalabas dyan. Kaya consistent naman po yung House under the leadership of speakers, the leader of the House, no? Na nagsimula tayo sa mga fake news, sa misinformation, disinformation. We have to really stop that. And that's also the essence why we do these press conferences, because the people deserve to know what is true. We also have to establish proper modes of communication where the Filipino people can rely on for correct information. So yung sa amin lang, although social media is a dangerous place in itself, na that the people would be aware on what to look for, where to look for the correct information. Ipagpapatuloy ng Kamara ang pagtalakay sa issue hanggat magkaroon ng malinaw na resolusyon dito. Mela Lesmora para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.